Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, 7 de Enero 2016. Unang Huwebes, ikapitong araw na tayo sa taong 2016. At gaya ng nakakagawian, nakakaagapay po natin ang Mona Lisa ng People's Television, walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating radyo ng Bayan Studio, ang pride of Antipolo City, the Dimple Girl, o walang iba kundi ang aking co-anchor lady, Miss Zarina Luzuegro. Zarina, magandang morning. Yes, magandang umaga ka, Francis. Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig at nanonood dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan niyo po kaming tunghayan at pag-usapan ang maiinit na issue dito sa bansa. Live po kami mapapanood dito sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman sa www.ptv.ph at maaari niyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. Maaari rin po kayo mag-text sa 0922-358-2679. Huwag lamang kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po mababasa ni Zarina ang mga mensaheng walang pangalan at address, and please keep it short and simple. At para sa kapakanan ng ating mga listeners sa Radyo ng Bayan, nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao, kami po ay masusubaybayan nyo sa 32 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa mga kaibigan, sa pamagitan ng audio streaming, worldwide na tayo. At kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, paghimay sa ilang maiinit na usapin, at gayon din naman, siyempre pa, ang ating napapanahong pakikipagtalastasan sa ating hapag ng talakayan. Ang lahat ng ito, mga kaibigan, sa kabuuan ng ating Thursday edition ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. At bago ang lahat, Webs, ang atin munang... Ayun. Ito para sa... Naku, talaga naman, slip of the tongue, ipagpatawad po siyempre, pasensya na kayo sa mga nagkakaedad. Zarina? Yes, ito ka, Francis, para to sa kapakanan ng ating mga nakikinig at nanonood. Meron na tayong words of wisdom. Yan. Ito maganda simula Magandang bawat simula. araw. Okay. So sa pagtatapos po ng araw, alalahanin natin na mas mahigit ang ating pagpapala kaysa sa ating mga problema. Wow. Ito po ay tinagalog lang natin spiritual inspiration. Ayan, ako Yes. talaga naman napakaganda. At sasabayan na rin natin ng napakagandang balita na ika nga nakaguhit sa ating mga pahayagang pangumaga sapagkat nagpatawag na po ang tanggapan ng Pangulo, ang Palasyo ng Malacanang, ng isang malawakang pagpupulong kaugnay ng sitwasyon ng ating mga OFWs diyan sa Saudi Arabia sa nangyayaring hidwaan sa pagitan ng Saudi Arabia at ng Iran. Inilalatag na ang contingency plan. Sa katunayan ka, Francis, ito agad yung inatupag ni Pangulong Aquino matapos yung kanyang selebrasyon ng bagong taon. Right. Kasi hindi po biro na 2 milyong katao yung maaapektuhan sa gitnang silangan na nagtatrabaho doon para sa kanilang mga pamilya dito po sa ating bansa. Okay. At siyempre pa, dito naman sa contingency plan na ito, meron na ring kalakip na inilatag na assurance ang ating Department of Labor and Employment sa pangunguna ng Philippine Overseas Employment Administration para doon sa kung dumating yung worst case scenario, Zarina, na magkakaroon ng repatriasyon o pagbabalik dito ng ating mga OFWs, meron namang mga nakalatag tayong mga ikangay handang trabaho, livelihood, na maaaring para naman tuluyang hindi mawala ng pagkakakitaan itong mga OFWs na babalik dito sa ating bansa kung sakasakali na talagang matuloy na
ang repatriation. Yes, ito sigurado na to kasi Sigurado yan. whole government approach yung Yan, ginawa nilang oo. solusyon para dito. Kaya sana yung mga OFW natin doon mag-ingat at syempre maging alerto kung ano man yung mangyayari doon sa lugar nila sa abroad. And Ka Francis, yung dole natin tiniyak na Ayan na. na sakali nga na magkaroon ng pauwi or sakali man na maging worst yung situation doon, merong tulong na ibibigay doon sa mga OFW. Huwag lang matigas ang kanilang ulo Yes. para nyo ng awa. Pag sinabing repatriation, sisikapin ng pamahalaan sa lalong madaling panahon ang pagsasagawa nito para maiwas kayo sa anumang disgrasya at kapahamakan. Yung iba ay magmamatikas, nako, paano po, wala kaming trabaho, bahala na po ang Diyos saan. Hindi po pwede yung ganong mga reaksyon. Umalinsunod tayo sa tadhanain at ipagagawa ng ating pamahalaan para na rin sa inyong kaligtasan at nang sa ganon magkaroon ng kasiguruhan na lahat kayo safe and sound. Tsaka Ka Francis, panawagan din natin sa kanila na sana wag na po muna sila makisali sa mga kilos protesta Ayan, doon. yan pa isa. Yan pa isa, mahilig ang Pinoy yan Makinig lang Usi. tayo sa mga balita. Oho. Maging, kumbaga, kung ano yung mga sasabihin ng gobyerno o ng gobyerno natin, talaga sundin na natin. Tuloy-tuloy lang, relax lang. Kahit Yan. Okay, sa oras na 7 minutos, 57 segundos na, Zarina, makalipas ang alas 6, pupuntahan na natin ang ating Mona Lisa ng People's Television, Miss Ara Perez, sa unang bulusok ng ating mga tampok na balita. Pero bago yan, Ka Francis, narito muna ang ating mga headlines hatid ni Senyor Emil Carrion. Ng balitaan dito sa Radyo Vision. Bilang ng mga Pilipinong naniniwalang sila ay mahirap bumaba na. Batay sa survey ng Social Weather Stations nitong ika-4 na bahagi ng taong 2015. Pangulong Noynoy, siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng mga ordinaryong Pinoy batay sa nakuhang pinakamataas na approval ratings ni Pangulong Aquino sa Pulse Asia 4th Quarter Survey. Ilang kalsada sa lungsod ng Maynila isasara ng mga otoridad sa mga motorista simula ngayong araw, Huwebes, bilang paghahanda sa prosesyon ng replika ng Poong Nazareno. Mga debotong nakasombrero at nakabackpack isasailalim ng mga otoridad sa mas mahigpit na inspeksyon. Philippine National Police all set na para sa ipatutupad na gun ban na magsisimula sa Enero 10 kasabay ng pagpasok ng election period. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat Ka Francis at Zarina. Magandang umaga Pilipinas. Bangon na tayo at tunghayan na natin ang mga pinakamaiinit na balitang hatid ng media ng bayan. Una sa ating mga balita at good news po, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang sila ay mahirap at salat sa pagkain. Base sa survey ng Social Weather Stations noong ika-4 na bahagi ng taong 2015, bumaba ito bunsod sa malaking pagbaba ng self-rated poverty sa Mindanao. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Naitala sa pinakamababang porsyento simula 2010 at 2011 ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing na sila ay mahirap at salat sa pagkain. Batay sa SWS 4th Quarter Survey noong 2015, bumaba sa 4% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing na sila ay mahirap. Umabot ito sa 50% kumpara sa naitala noong 2014 sa 54% na kaparehong period. Today, the Social Weather Stations released its 4th quarter 2015 survey results on self-rated poverty and food poverty. The report indicates that 50% of the families consider themselves poor, bringing the yearly average to 50%. This is 4 points below the 2014 average of 54% and is also the lowest annual average for self-rated poverty since 2011. Bumaba rin ang bilang na nagsabing salat sila sa pagkain sa 33% mula sa 35% na naitala noong September. Pinakamababa pa rin ito mula March 2010. Survey also reveals that 33% of families consider themselves food poor, a 2-point drop compared to last September's 35% and the lowest quarterly rate since March 2010. In addition, at 35%, the 2015 average for self-rated food poverty serves as a new record low for the series in terms of annual averages. Nakuha ang pagbaba ng porsyento kaugnay na malaking pagbaba sa Mindanao region mula sa 70% noong September 2015 na nagsabi na sila'y mahirap, umabot ito sa 51% nitong December. According to SWS report,
These results are underpinned by sharp quarterly declines in Mindanao. Both poverty and food poverty dropped significantly in the region, falling by 19 and 13 points respectively. From 70% in 2015, self-rated poverty in Mindanao plummeted to 51% last December, while self-rated food poverty dropped from 54% to 41% during the same period. Gate nila Sherda dahil sa pinakahuling SWS survey, mas pag-iibayuhin pa ng Aquino administration ang pagpapatupad ng mga programa kontra kahirapan, katulad ng pagpapalakas sa edukasyon at pagkakaloob ng conditional cash transfer. In the coming months, our agencies will remain hard at work promoting countrywide development and implementing programs that will truly benefit the people. Clearly, the Philippines is already on the path to progress. Heading into the next election, we trust that the Filipino people will vote with a long-term future in mind and choose to remain on daang matuwid. Sa tala ng DSWD, mahigit 1 milyong pamilya o 7.5 milyong katao ang nakabangon na sa kahirapan dahil sa CCT. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Si Pangulong Noynoy Aquino mas pinagkakatiwalaan ng mga boss o yung mga ordinaryong Pinoy na pinagsisilbihan ng pamahalaan. Nakuha ni Pangulong Aquino ang pinakamataas na approval rating sa top officials ng bansa sa 4th quarter survey ng Pulse Asia. Balitaan mo kami, Elena Luna. Si Pangulong Aquino pa rin ang pangunahing opisyal ng gobyerno na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Batay sa 4th quarter survey ng Pulse Asia, nakakuha ang Pangulo ng 53% na trust rating. Mas mataas ito ng 4 na puntos kumpara noong Setyembre. Sinabi ni PCOO Secretary Sunny Coloma na bahagi ng survey ang pagtaas ng trust at approval rating ng Pangulo sa Class E na nagpapakita ng paglaki ng suporta ng mga Pilipino sa programa ng gobyerno para sa mahihirap. Pinasalamatan ng Malacanang ang resulta ng survey at nangakong ipagpapatuloy ang mga reforma sa natitirang buwan ng Administrasyong Aquino. Sa trust rating, pumapangalawa sa Pangulo si Vice President Jejomar Binay na nagtala ng 49% na sinundan ni Senate President Franklin Drilon, Chief Justice Maria Lourdes Sereno at House Speaker Feliciano Belmonte. Ang Pangulo rin ang nanguna sa performance rating ng mga pangunahing opisyal ng gobyerno. Aprobado ng 55% ng mga Pilipino ang ginagawa ng Pangulo bilang lider ng bansa. 1 puntos ang itinaas ng rating na ito kumpara noong 3rd quarter survey kung saan nanguna rin sa performance rating si Pangulong Aquino. We welcome the continued high approval ratings of the President. Ordinarily, if you look at the historical surveys on the last term of a president, normally the approval ratings go down. For one reason or another, it happens. In this president, you see a reversal of that trend. It has been marked by a consistent high approval ratings, and certainly we welcome that. It shows the continued trust of the people on the programs and the efforts of President Aquino and in his principle that no one should be left behind. So patuloy po namin gagawin ang aming trabaho sa nalalabing 6 na buwan sa kanyang pagkapangulo. Hindi naman nalalayo sa performance rating ng Pangulo si Binay na nakakuha ng 52% at si Drilon na 51%. Sina Belmonte at Sereno naman, kapwa nagtala ng 29% sa performance rating. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Samantala, isasara ng mga otoridad sa mga motorista ang ilang kalsada sa Maynila simula ngayong araw ng Huwebes. Ito ay dahil sa prosesyon ng replika ng Puong Nazareno. Isasara ang southbound lane ng Quezon Boulevard sa Quiapo, Andalusia, Pogoso hanggang Plaza Miranda simula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sarado rin ang CM Recto, Evangelista, Espanya at Padre Capa Street. Magsisimula ang prosesyon ng replika ng Puong Nazareno alas 3 ng hapon mamaya sa Plaza Miranda. Tinatayang aabot sa mahigit 10 milyong tao naman ang bubuhos sa traslasyon ng itim na Nazareno sa Sabado. Maglalagay ng security at rescue boot ang PNP kada 400 metro sa kahabaan ng mga kalsadang daraanan ng traslasyon. Yan na muna ang ating latest para sa sandaling ito. Balik na muna sa inyo ka Francis at Zarina.
Maraming salamat, Ara Perez. 16 minutos, 16 segundos makalipas ang alas 6 sa unang aparador ng ating message center, Zarina. Napakaganda nitong text na ito. Wala lang tututol. Good morning. Ito. Magandang umaga. Muy guapitong ka, Francis. Thank you very much. Kamusta po si Beautiful Bebs? Nako, siya ay nasa ibang assignment, nasa ibang lugar, pero napakaganda ng sitwasyon niya. Sino po yung pumalit na naglununingning din ang beauty? Si Zarina Luzuegro, ang luningning ng Antipolo City. Di yata't napapaligiran ka ng mga naggagandahang bituin kasama si Mona Lisa. Hindi ka lang gwapo ka, Francis, maswerte ka pa. Di wow. Okay. Mula kay Bobby Ocampo ng Bulacan. Thank you, Bobby. Good morning, Sir Francis at Zarina. Musta na po kayong lahat? Dito po ako sa Masbate. Sir, ma'am, birthday ko po ngayon. Inday Virgie po. Ay, Uy, happy birthday, happy Inday birthday. Virgie. Okay. Ito pa ka, Francis. Good morning. Binabati nga po ang lahat ng hugpong federal movement, lalo na dito sa Davao, para sa tunay na pagbabago. Si Kagawad Petanyo Atan ito sa Barangay Atan, Awit Toril, Davao City. Uy. Good morning, Beros family ng Eastern Samar, Borongan, from Miss Beros Daisy ng Northern Samar. Naimbag abigat, gwapo ka, Francis. Ganda yung Zarina. Pakigreet naman, Alejandro Flores Corcosa family, Nagilian Isabela, always Radyo Vision. Mabuhay po ang inyong programa at God bless. Salamat. Thank you po. Okay, tuloy-tuloy na tayo, Zarina, para sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Bigyang daan po natin ang balita mula sa Nueva Ecija, Radyo ng Bayan, kasama si Dick Sevilla. Magandang umaga, Dick. Konektado ka. Magandang umaga, Miss Sarina at ka-Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Muling umapila si Bongabon Nueva Ecija Mayor Alan Gamilla sa mga opisyal ng Environment Management Bureau sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources sa kanyang kahilingan na tignan ng ahensya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang bayan dulot na matinding paghagupit ng magkakasunod na bagyo sa nakaraang taon. Una umanong humiling ng tulong si Gamilla sa ahensya nang mawasak ang dike sa Barangay Pesa hanggang sa Barangay Tugatog dahil sa bagyong Kabayan noon pang unang bahagi ng Oktubre 2015, kung saan laman ng kanyang liham sa EMB ang pakiusap na inspeksyonin ang istruktura ngunit wala umanong tugon ang ahensya. Pakaraan ng ilang linggo ng paghihintay ay muli namang pinahirapan ng bagyong Lando kasunod ng Nona ang bayan kung saan muli umanong lumiham ang alkalde sa EMB upang hilingin na aktual na inspeksyonin ang kalagayan ng Bongabon at makapagrekomenda ng mga nararapat na hakbangin upang maipatigil ang umano'y illegal quarrying at pagmimina sa bundok na katabi ng bayan. Bagamat paulit-ulit ng ang apila ni Gamilla ay wala aniyang tugon na natanggap mula sa EMB sa kanyang o kaya minarapat na nitong idulog sa media ang kanyang hinaing. Para sa Radyo Vision, Dick Sevilla, Nueva Ecija, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dick Sevilla. Tuloy-tuloy tayo. Puntahan natin ang Radyo ng Bayan Dagupan with Dexter Dupagan. Dexter, na imbagabigat, konektado ka. Yes, balikan salamatan ang mabigya kapuasan na pinagmamalaki ng pamanang panlungsod ng Alaminos dito sa lalawigan ng Pangasinan na patuloy na dinarayo ng mga turista ang pamusong 100 Islands National Park. Sa nilabas na comparative tourist arrival report mula 262,450 tourists noong 2014, pumalaw sa 364,577 tourists ang dumayo sa natarampok pasyalan nitong 2015. Ayon kay Solomon Tablang ng City Tourism Office, lumubo ng 28% ang tourist arrival at ito ay bunga umano ng pagsusumikap ng lokal na pamahalaan na mas mapaganda pa ang mga pasilidad sa lugar. Kaugnay nito, plano ng gawing tourism hub sa buong Region 1 ang lungsod na hindi nasasakripisyo natural na ganda ng mga isla na isang protektadong lugar sa bansa. Para sa Radyo Vision, ito po si Dexter Dupagan mula sa Dagupan City, Media ng Bayan. Thank you very much, Apollo Dexter Dupagan. Alright, so punta naman natin ang Radyo ng Bayan sa Buntok kasama si Apollo Padael. Magandang umaga, Apollo. Konektado ka. Yes,
magandang umaga. Happy New Year, Pilipinas. Sa disperas ng bagong taon ay may dalawa lang na biktima ng paputok yung bagong taon dito sa Mountain Province. Kasama sa mga biktima si Solomon Dakiwag Pinera, 37 anyos at tubong sitio Tabauan, Butigi, Paracelis, Mountain Province. Siya ay nagtamo ng sugat sa kanang kamay na sanhi ng puwitis. Ayon kay Paracelis Deputy Chief of Police, Police Inspector Renato Soriano Miguel, ang biktima ay ginamot sa Potya, Ifugao District Hospital at ito ay gumaling na. Sa Agit Sagada Mountain Province naman ay biktima ng 5-star na paputok si Patricio Dagdagan nang gumamit siya ng sigarilyong pangsindi sa belo ng paputok. Sugatan ang kalingkingan ng kanyang kaliwang kamay at dinala sa Luis Cora Memorial Regional Hospital, Bauco Mountain Province para ito ay ipagamot. Para sa Radyo Vision, Apollo Padaan ng DWFR, Radyo ng Bayan, Bontok, Media ng Bayan. Maraming salamat, Apollo. Tuloy-tuloy na tayo sa 25 minutos, 45 segundos. Makalipas ang alas 6 at napapag-usapan na Zarina, itong ngayong araw na ito, may prosesyon din ng mga replika ng mahal na Senyor Nazareno ngayong araw na ito. At bukas naman, ay nako po, excuse po. Bukas naman nakatakda ng dalhin sa umaga ang mahal na Senyor Nazareno sa Quirino Grandstand para sa pahalikan. Buong araw yan ng Biyernes hanggang mag-night vigil hanggang kinabukasan na ng Sabado. At from there, right after the 6 o'clock Holy Mass, at saka ipoprosesyon yan pabalik ng Quiapo. Ayan. Yan ang rota. Ngayon, napakarami, no? At tayo'y nakatitiyak naman ng magiging kaayusan, kapanatagan ng mga deboto na lalahok sa nasabing prosesyon at traslasyon. Meron namang ipinakalat na ilang libong pulis ang NCRPO, ang Manila Police lalo na, at ang ating mga MMDA. Mahigit 1,600 Yun. po, Ka Francis. And base nga sa balita natin ngayon, hindi na sila pagsusuotin ng diaper. Hindi gaya nung nakaraang taon. Alam mo, talagang para bagang naging tampulan na ng komiko at Yes. tuksuhan yung mga constable na nakadiaper. Mahirap yata tumakbo na nakadiaper Oo, ka. Ka Francis, kasi hindi komportable yung pakiramdam nila eh. Kaya siguro tinanggal na ni Chairman Emerson para kahit pa paano mas mapatupad nila ng maayos. Hindi, yung di maglagay ng tungkulin. maraming portalets at saka kung isa ka lang naman na enforcer na aalis doon para magwiwi. Hindi naman malaking kawalan yun, hindi ba? At saka mahirap paano kang kikilos kung nagtatraffic ka. Mahirap yan. So parang isipin mo, iihi ka sa diaper. Nako, careful. Careful tayo dyan sa parting yan. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At sana po, panawagan natin sa ating mga mamamasan, kung kayo ay papasan, huwag po kayong uminom. Pinagbawal na. Liquor ban sa buong Liquor ban. Maynila. Ayan. At kung kayo naman ay iinom, huwag na kayong mamasan. Pwede Stay ba? na lang sa bahay. Stay na lang at magdasal na lang kayo doon. No? O kaya uminom na lang kayo ng uminom. Pero wag na kayong lalahok sa prosesyon. Igalang po natin. No? At tayo po ay nakakaperwisyo sa ating kapwa mamamasan na nagdarasal at nagpapakasakit. Okay, so tuloy-tuloy na tayo. At siya nga pala, Zarina, nakapagpapalit ka na ba ng marami mong dollar? Okay, Meron narito. bago yan, di ba? Alamin muna natin ang palitan ngayong Yan. umaga. Sa US dollar, meron po tayong 47.04. Sa Japanese yen, 0.39. Sa UK pound, 69.03. Sa Canadian dollar, 33.6. Australian dollar, 33.5. Saudi Arabia Riyal, 12.5. Bahrain Dinar, 125.02. Euro, 50.5. Ayun. Iyan po ay bigay o bahagi or mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kagandahang loob ng Bangko Sentral. Ayun. Salamat po. Okay, tingnan mo nga yung aparador ng ating message center, Zarina.
Ayun ka, Francis. Ito mga fans mo talaga to. Naniniwala ako araw-araw. At sinabi nyo nga, ito yung puso ng ating programa. Ayan, Yes, okay. good day, ka, Francis at Miss Zarina. Pabati lang po ng advance happy birthday. Ang mag-amang si Payang at Alus Daga ngayong January 11. Galing kay Meme ng Talisay Bontoc, Southern Leyte. Happy birthday po. Naimbag abigat, gwapo ka ka, Francis, gandang Zarina. Pakigreet Customer. naman ang Alejandro Flores Carcosa family from Nagilian, Isabela. Always Radyo Vision. Ayun. At morning po, Beros family. Ayun. Ayan. Good morning. Okay, tuloy-tuloy na tayo at nasa linya na ng ating komunikasyon na Zarina. Ang ating piling panauhin ngayon, ipakilala mo na please. Kasama natin ngayong araw upang talakayan ng mainit na issue sa bayan ay si Attorney Winston Hines mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Magandang umaga po, Chairman Hines. Magandang umaga po. Magandang morning po, Chairman Hines. Si Francis po ito at si Zarina. Salamat po at napaunlakan nyo muli ang ating Radyo Vision sa Media ng Bayan para po mailatag unang-una na itong nga hong paglulunsad ninyo ng mga double-decker buses para ikangay makatulong ng malaki sa ating mga commuters, Chairman Hines. Apo, ito po yung pagpapatuloy ng ating nasimulaan noong December na tinawag po nating Holiday Express Bus, no? Ang mga ito po ngayon ay patuloy pa rin na nagbibiyahe. Ang pagkakaiba po nito sa ating mga kasalukuyang mga bus dito po sa EDSA ay scheduled po yung trip nila. Ibig sabihin, every 30 minutes ay nananggagaling po ng Trinoma at ng SM North EDSA ay umaalis po ito kahit walang laman or may pasahero. Okay. Ngayon, ito nga pong double-decker na bus na ipapakita po natin ngayon, ito ang magiging mga buses na po natin pag naging permanente na ang serbisyo na ito dahil lalabas na po namin ang mga bagong prangkisa tungkol po dito. Magkano po ang magiging pasahe nito kumpara sa mga regular buses natin? Ako, yan pa nga po isang magandang balita dahil yung pamasahe po nila na dating 64 galing po ng SM North ay binabaan na po namin ng 55 pesos. Ganon din po yung nanggagaling doon sa Trinoma. At yung galing naman ng Makati, Glorieta, pabalik ng Quezon City ay ganoon din po. 55 pesos lamang po. Kumpara po sa ating mga ordinary aircon buses, ito ay 31.50. Pero bago ko ipasa ang mikropono sa aking kasamang si Zarina, ito po magbababat, magsasakay ba sa iba't ibang mga points o direct trap from one point to another po, express? Apo, direct po ito. Express nga po ito, kaya tinatawag nga po namin ito premium point-to-point. No? Ayun, kaya po okay. talagang makakabawas ng oras sa daan. Very convenient at very comfortable. Lahat nga po ng ating mga na-survey noong December na mga sumakay na po dun sa express bus natin ay talagang sabi po nila itatangkilikin nila at sasakay sila muli at 20% na po ng mga sumasakay ay mga dating gumagamit ng kanilang sasakyan. Okay, Zarina. Chairman Hines, si Zarina po ito. Maaari po ba na i-share nyo sa ating mga tagapakinig at nanonood yung feature nitong bus na ito, yung double-decker bus? Well, ito po ay ipapakita po natin ngayon ay talagang premium double-decker bus. Ito po ay para sa ating mga kababayan later on, makikita natin. At kagandahan po nito ay magkakasya po ito sa ating underpass dahil meron po yung mga iba na masyadong matataas. No? At very comfortable po ito. Low floor, low entry, kaya pati po yung mga naka-wheelchair ay pwede pong sumakay. Uy, magandang feature yan. Naka-wheelchair. Magandang feature yan. Tsaka, Chairman, matanong ko lang, sakali maging positibo po yung resulta nitong double-decker bus, ano na yung magiging aksyon ng ating buting at ahensya at ano yung mangyayari doon sa Holiday Express bus natin ngayon? Well, sabi ko nga, Go ahead, sir. Naku, medyo bumitaw ang komunikasyon ni Chairman Hines. Ulitin. Pero nakakatuwa ka, Francis, Hindi, maganda yun, ha? kahit naka-wheelchair. Pwede. Oo. May access. Yes. Aba,
tatangkilikin ito ng marami nating mga PWDs at mga senior citizen dahil parang espesyal ang trato sa iyo dito. Hindi ba maganda? Tapos every 30 minutes yung alis nitong bus na to. Mesa I kay man guess- o wala, tatakbo. Yes. So I guess makakatulong to doon sa ating mga pasahero or mga commuters na talaga namang naiipit sa trapiko or nagmamadali sa kanilang mga trabaho or pauwi man ng kanilang mga tahanan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ayan na ulit. Nakakawing na ulit sa ating linya ng komunikasyon si Chairman Winston Hines. Well, Chairman, ipagpaumanhin po at medyo kumawala tayo sa linya. Now, anyway, ituloy mo yung tanong mo. Ito may tanong tayo yes, from go. ating texter na si Gorgonya ng Ng Pasig. Pasig. Chairman, kahit daw po ba nakastop sa traffic, di po ba pwedeng bumaba dito sa double-decker bus? Hindi po talaga pwedeng bumaba at kaya po tuloy-tuloy lang po yan. Okay. Now, kung sakali po at we are looking forward for the success of this double-decker bus, express bus, Zarina, ito po ba planong lagyan na lahat ng major thoroughfares natin? Halimbawa, from dito sa elliptical circle going to Quezon Avenue, kaya po via Quezon Ave, pwede po yon sa mga hinaharap, Chairman? Pwede po yun. I-encourage po natin ang mga operators dahil parte rin po ito ng modernization po natin, yung pagpapalit ng mga mahigit 15 taon ng mga buses po natin. Yun. Nire-require natin na kailangan bago ang kanilang ipalit. At ito po mga double-decker, isang option po para sa ating mga operators. At sila po ay hindi saklaw ng Unified Volume Reduction Program. Well, sa ngayon po ay kasama pa rin po ang mga ordinary buses po natin. Pero dito po sa ating premium point-to-point, exempted po ito sa number coding. Ayun, exempted sila. Okay. Ka Francis, maiba naman tayo. Yan, no? yan. Ito, Chairman, naging viral po kasi sa mga social media sites itong taxi driver na nanalbahe sa isang babaeng pasahero nito. Kamusta na po ba yung kaso? Ngayon po ay nakasuhan na siya. Nakapiit na po siya ngayon sa kulungan dahil turn over na po namin siya sa Quezon City Police District kahapon at nasampahan na po siya sa Office of the City Prosecutor. Ang bilis. Ang bilis. Nakakulong na. Yan ang tama, kagyat. Ano? Pero ano po ba, magiging subject to revocation ng kanyang license? Yung ginawa niyang pagiging isang abusadong taxi driver, sir? Opo, mayroon na rin po kaming rekomendasyon sa Land Transportation Office na nakakasakop naman doon sa kanyang lisensya para ito ay kansilahin. Chairman, paano naman po yung operator nitong taxi driver? Kasama din po siya doon sa makakasuhan o bibigyan lang ng parang notice about doon sa naging behavior nitong driver? Meron na rin po kaming pagdinig tungkol dyan. Ito ay gaganapin sa Martes. At aalamin namin kung meron bang naging kakayahan po yung driver, yung operator sa pagpili at pag-supervise ng kanyang mga tauhan at kung bakit nagkaganito ang kanyang mga driver. Okay, we will not take too much of your busy time, Chairman Hines. Baka meron pa kayong paalala, paunawa, panawagan sa ating mga public utility drivers. Una-una po sa ating mga pasahero ay inuulit po namin ang aming 24/7 hotline na pwede po nilang tawagan. Ito po yung 1342 or yung aming pong mga text at Viber na pwede po sila magpadala ng picture at ng video na kanilang mga nakukuhanan. Ulitin lang po namin, ito ay yung 0917-550-1342 at 0998-550-1342. Okay. Maraming salamat po, Chairman Hines, sa inyong oras na ipinagkaloob sa Radyo Vision. Maraming salamat po. Okay. Mga kaibigan, ang ating butihing Chairman ng Land Transportation Franchising Regulatory Board, Attorney Winston Hines. Alam mo, tuwang-tuwa ako doon sa sinabi ni Chairman na nakapiit na, nakakulong na, nasampahan na ng kaso. Yung taxi driver. Yung taxi driver na abusado. Kasi ito nagpapakita na mabilis yung aksyon talaga ng gobyerno pagdating sa mga ganitong kaso. At saka kung makikita mo ka, Francis, napanood niyo po ba yung video? Aba, talagang ako nagingit-ngit eh. Yes. Nung pinapanood ko, kung nagkataon na kapatid ko o asawa ko o yung pasahero na ginanya niya,
lulusubin ko siya. Talagang ibang klase. Kakaiba. At magsilbi sanang magandang leksyon sa inyong mga driver. Huwag nyo pong gagayahin yan driver na yan. Ako po, talaga namang napakasama ng kanyang pag-uugali. Hindi natin alam kung ano yung nagdala sa kanya na maging ganun yung behavior niya dun sa kanyang pasahero na babae pa. Ayaw nga magpa-drug test Kaya nga naisip ko baka baka nakakarga. take ng drugs, Alam mo na, siyempre. nakainom o dala ng puyat ba? Kaso O sobra baka naman may yun. pinagdadaanan. Ayun pa. May umuhugot ng lakas ng loob. Hindi natin maintindihan yan. Ay, naku po. Kaya kayong mga drivers, wag kayong ganyan. Alalahanin nyo, public service kayo. Ayan. Okay. So, 39 minutos na 59 segundos. Makalipas ang alas 6, Zarina. Yes, Ka Francis, muli nating balikan live sa PTV4 studio si Ara Perez para sa ikalawang bahagi ng kanyang mga may init na balita. Ara? Magandang umaga ulit sa inyo, Ka Francis, Zarina. Mga debotong nakasombrero at nakabackpack, isa sa ilalim ng mga otoridad sa inspeksyon. Bilang ng mga deboto sa Sabado, inaasahan namang mas marami kaysa mga nagdaang taon. Balitaan mo kami, Alvin Baltazar. Isa sa ilalim ng mga otoridad polis sa kaukulang inspeksyon ng mga debotong makikitang nakasombrero at may mga dalang backpack sa araw ng nakatakdang traslasyon sa araw ng Sabado. Ayon kay Manila Police District Spokesperson Superintendent Marisa Bruno, bahagi ito ng kanilang hakbanging panseguridad na ipatutupad sa pista ng itim na Nazareno. Sa halip nga na backpack, mas makabubuti ayon kay Bruno na gumamit na lamang ng mga transparent bags gaya ng ginamit ng mga mananampalataya noong panahon dumalo sa bansa si Pope Francis. Hanggat maaari po ay tayo po ay magkasagawa ng ganitong siguro pagtatanong partikular nga ito sa mga bag na ito ay hindi po kita ang laman at yun naman pong nakasombrero ay hanggat maaari po ay siguro nahandun po ang ating pagmatsyag sa mga kababayan po natin. Sa tala ng Manila Police, 8 milyong mga mananampalatayang Katoliko ang nakilahok nung isang taong pista ng itim na Nazareno. Pagtaya ng MPD, hindi malayong mas malaking bilang ng mga deboto at dumagsa sa taong ito ng traslasyon gayong kanilang kinukonsidera ang pagtapat sa araw ng pista, sa araw ng Sabado o weekend. Ito ayon kay Colonel Bruno ay kanilang pinaghahandaan na. Kung pagbabasihan natin ang 2 taong nakaraan, last year we had yung 8 million, no? Ito pang estimate. At last year, 2014, we had 10 million. Siguro kung i-consider po natin ang pagdating ng okasyon ito sa araw ng Sabado ay maaring mag-expect tayo ng may mataas na bilang. Pwedeng mahigit po sa nakaraang taon na 8 milyon at ito po yung patuloy na pinaghahandaan ng ating Manila. Sa ngayon ay nagpapatuloy ayon sa opisyal ang kanilang ginagawang clearing operation sa mga rutang daraanan ng prosesyon. Pagtiyak ng MPD, bukas ay malinis na ang mga babagtasing daan ng translasyon mula sa iba't ibang mga obstruction gaya ng stalls at mga nakaparadang sasakyan habang tiniyak din ng mga otoridad na walang makakatapak ng anumang matutuli sa bagay ang mga deboto na maaaring makasugat sa mga ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar ng Radyo ng Bayan. Ipinabot naman ng palasyo ang pakikiramay sa pamilya ng dating ambasador sa Pilipinas ng Amerika na si Stephen Bosworth. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, nagsilbing ambasador si Bosworth mula taong 1984 hanggang 1987 sa panahong nagbagong anyo ang Pilipinas mula sa diktatorya patungo sa demokrasya. Dagdag pa ni Lacerda, ipinakita ng ambasador kung paano maging kagalang-galang na kinatawa ng kanyang bansa sa panunumbalik ng demokrasya sa Pilipinas. In his dealings with the democratic opposition to the dictatorship, he proved to be an understanding and sympathetic envoy. His passing marks the loss of one more important figure in the history of people power as we prepare to commemorate the 30th anniversary of the EDSA People Power Revolution. We extend our deepest condolences to his family during this time of grief.
Pinaparicall naman ng Philippine National Police ang mga security detail ng mga politiko alinsunod sa COMELEC Resolution 10015 kaugnay sa nalalapit na eleksyon. Noong isang buwan pa sinimula ng PNP Police Security Protection Group o PSPG na bigyan ng formal letter ang mga security aid. Ayon kay PSPG Director Chief Superintendent Alfred Corpus, kailangan na nilang i-pull out ang mga security aid 120 araw bago ang araw ng eleksyon. Aniya, December 10, 2015 pa nila sinimulang padalhan ng sulat ang mga politiko at VIPs hinggil sa pag-recall ng mga security aid. Samantala, ipinahayag naman ni Corpus na kakailanganin ng mga politiko ng approval mula sa COMELEC kung nais ng mga ito na mag-request muli ng security aid, lalo na kung may banta sa kanilang buhay. Ganito rin ang patakaran para sa mga politikong hindi tatakbo. Samantala, mga posisyon mula gobernador hanggang pangulo lamang ang papayagang magkaroon ng tigda-2 security detail mula sa PSPG. Inaasahan ni Corpus na 800 security detail ang magre-report sa PSPG office sa Lunes, January 11. All set na ang Philippine National Police para sa ipatutupad na gun ban na magsisimula naman sa Enero at Gis, kasabay ng pagpasok ng election period. Ayon kay PNP spokesperson Chief Superintendent Wilben Mayor, ibig sabihin nito, suspendido na ang lahat ng permits to carry firearms maliban na lamang sa mga mayroong exemption mula sa COMELEC. Kukumpiskahin din ng PNP ang lahat ng iligal na baril at maglalagay sila ng maraming checkpoints, lalo na sa mga kritikal na lugar. Bukod dyan, tututukan din ng pambansang pulisya ang 6 na lugar na isinailalim na sa election hotspots, gayon din ng private armed groups. Dumistansya naman ang Malacanang sa issue ng umano'y top spenders na inilabas ng media research firm na Nielsen Philippines, kung saan nanguna si Vice President Jejomar Binay habang pumangatlo naman si Liberal Party standard-bearer Mar Rojas. Dahil dito, kinwestiyon ng kampo ni Binay ang resulta dahil aniya, si Rojas umano ang mas malaki ang ginastos. Ngunit, giit ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, wala silang maikokomento sa naturang issue at dapat ang kumpanya na nagsagawa ng research ang dapat tanungin. Kasunod nito, sinabi ni Lacerda na bahala na ang COMELEC na i-monitor ang campaign ads ng mga kandidato oras na magsimula ang campaign period. Una naglabas ito Nielsen. So, kung may problema dun sila sa figures, let them answer. You know, we don't want to dignify. He always blames other people for that. He blames government for this. He blames government for that. Aantabayan na naman ng Malacanang ang muling pagbubukas ng investigasyon ng Senado kaugnay sa Masapano encounter. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, bagamat naipresenta na ang mahalagang impormasyon hinggil sa insidente, hihintayin ng palasyo ang umano'y mga bagong ebidensya na lulutang sa naturang pagdinig. Wala namang komento ang palasyo sa umano'y motibo ng reinvestigation ngayong nalalapit na ang eleksyon. Giit ni Lacerda, ang mahalaga, nagpapatuloy ang ipinaabot na tulong ng pamahalaan sa mga pamilya ng nasawi sa insidente. Matatandaang 44 na Special Action Force o SAF commandos ang nasawi sa isinagawang operasyon para tugisin sa Masapano, Maguindanao ang mga pinaniniwalaang leader ng teroristang grupo. Enero 25 ng nakaraang taon nang mangyari ang madugong engkwentro sa pagitan ng SAF, Moro Islamic Liberation Front o MILF at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Samantala, muli namang iginiit ng palasyo ang determinasyon nito upang isulong ang kapayapaan sa Mindanao, gaya ng pagpapatibay ng Bangsamoro Basic Law o BBL sa Kongreso. Yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong Huwebes ng umaga. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Muli ako po si Ara Perez. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 48 minutos na 8 segundos makalipas ang alas 6. Good day and pakigreet my brother, sister, all guardians. Lalo na kay GS Gringo Honasan from RMG Cards from Mindanao. Ang lakas nyo dito at lagi kaming nanonood sa inyo. Maraming salamat po. Good morning, Tito Franz, Ate Zarina. Nais ko lang pong bati ng magandang umaga ang aking tita Arlene Bagadyong ng Radyo ng Bayan Virac. Dear breakfast na po, E12 po, ingat po. Lagi pong tatandaan na mahal kita. It's me, Sweetie, ng Virac, Catanduanes. Okay? Meron pa dito ka, Francis.
Maayong buntag ka, Francis at Zarina. Sa amin, mayroon na rin Pangtawid, Pamilyang Pilipino Program. Good. Wow. At nakapunta na rin sa ospital at nag-aaral na lahat ng kabataan, pati K-12, yung pamangking ko, scholar ng bayan sa college sa Naval, Sina ng Tondo. Wow, good news. Wow, good news. Happy birthday to Ambeth Mandate of Laya East Tabuk, Kalinga from Mama and Malub. Happy birthday po. Hello, good morning ka, Francis and Sherina. Gusto ko batiin si Dofo Pepito ng happy birthday ngayong araw, January Okay. 7. Ika 54 na birthday na po ang pagbati na ito mula kaya Buboy Saipol at Lai Pepito. Good day and poging ka, Francis and beautiful Zarina. Thank you. Maganda yung paglabas ng double-decker na bus. Ayan. At dahil makatutulong po ito sa mga commuters sa kanilang pupunta o kanilang destinasyon na pupuntahan, umaga man o gabi. Yun. Okay. Samantala, sa puntong ito, Zarina, balikwasan natin muli ang ating provincial roundup. Sa pagkakataong ito, mangunguna ang ating... Bigyang daan natin ng mga balita mula sa Cebu, Radyo ng Bayan, kasama si Annabel Lagrosas. Maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag. Pinag-iibayo ngayon ng kapulisan ang kanilang security measures para sa 51st International Eucharistic Congress o IEC na gaganapin dito sa Cebu sa katapusang linggo ng Enero. Sinabi ni Senior Superintendent Ray Lawas, ang Police Regional Office and Directorial Staff Chief ng Ad Hoc Task Force on IEC ay humihiling na sa Camp Rami para sa karagdagang suporta mula sa Special Unit kasama na ang Military's Explosive Ordnance Division at Bomb Sniffing Dog Squad. Ayon sa kanya, kasama sa kanilang security plan ang pag-monitor sa grupo ng mga kriminal na maaaring magsasagawa ng kanilang operasyon sa panahon ng IEC at sa darating na Sinulog Festival sa Enero 7, gayon din ang pagsasabotahe ng elektrisidad at pag-iwas sa stampede. Para sa Radyo Vision, Annabella Grosas, DYMR Cebu, Media ng Bayan. Maraming salamat, Annabel Lagrosas. Kagyat, puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Hulo with Nashra Ani. Nashra, Assalamualaikum, konektado ka. Waalaikumsalam at magandang umaga. Nakalabas na ng hospital ang dalawa katao na na-admit ng tamaan ng ligaw na bala sa pagsalubong ng bagong taon dito sa lalawigan ng Sulu. Kinalala ang mga biktima na sina Serafina Tadjo, 16 years old, mula sa Mobu Patikul at si Kaiser Hayudini, 13 years old na nakatigasbang sa Kasanyangan Village, Holo. Parehong nadapisan ng ligaw na bala sa Manaet ang dalawang biktima. Samantala, outpatient naman si Nadsmir Chikiri ng Barangay Busbus, Holo na nasugatan ng ligaw na bala sa binti. Wala naman nasugatan dahil sa iligal na paputok. Sa kabuuan, maayos at payapa ang pagsalubong ng bagong taon dito sa lalawigan ng Sulu. Ito ay kahit na may mga walang habas na nagpaputok at gumamit ng bawal na paputok, pero mas kaunti ngayong taon kung ikukumpara noong 2015 kung saan isa katao ang namatay. Ito ay dahil na rin sa pinaigting na kampanya ng nagsanib na pwersa ng PNP at AFP laban sa indiscriminate firing at firecrackers upang matiyak na ligtas ang pagsalubong ng taong 2016 ng mga mamamayan dito sa lalawigan ng Sulu. Para sa Radyo Vision, Nash Ani nag-uulat mula sa Holo, Sulu, Media ng Bayan. Thank you very much, Nashra Ani mula sa Radyo ng Bayan Hulo. At sa puntong ito, Zarina, alamin naman natin ang ating traffic update para sa kapakanan ng ating mga motoristas na nagyayaot pa rito sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila with Emma Loristo. Emma, magandang morning. Konektado ka. Sir Francis and Ma'am Sarina, magandang umaga po sa inyo at sa ating po mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, yung sitwasyon po ng dalay ng traffic, unahin ko po itong EDSA White Plains area. Yung southbound lane po niya, yung galing po ng Cubao patungo po ng Ortigas, makakaranas na po yan ng bahagyang pagbagal ngayon. Yung kabilang panig po niya, northbound lane, patungo po ng Cubao area, makakaranas na rin po ng traffic build-up sa mga oras na to. Sa may bandang Guadalupe, Makati, EDSA, yung southbound lane po niyan, going to Estrella, bahagya na rin po nakakaranas ng pagbagal. At yung kabilang panig po, northbound lane, sa mga galing po ng Estrella, patungo po ng Guadalupe, nakakaranas na rin po yan ng pagbagal sa ngayon. Dito po sa area po ng Ross Boulevard, Quirino, yung mga manggagaling po ng area ng Katigbak at Calaw, patungo po dyan sa may bahagi po ng Luneta. Southbound lane po niyan, maayos pa naman ang dali ng mga sakyan. Maging itong kabilang panig po, natiling maganda pa naman ang dali ng trapiko sa mga oras na to.
At dito naman po sa may bahagi po ng C5, Green Meadows, yung bahagi po na galing ng Libis area, southbound lane po niyan, light to moderately moving ang sitwasyon. At yung mga galing po ng area ng Ortigas, patungo po dyan sa may intersection ng Green Meadows, moderately moving naman po ang sitwasyon. At makalampas naman po niyan, maluwag, going to Libis area. At yan po muna ang pinaka-latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Loristo. Thank you very much, Emma Loristo ng ating Metro Base para sa ating traffic update. Nagatid sa ating orasan. 54 minutos, 14 segundos makalipas ang alas 6 para sa mga habol na mensahe. Zarina, go! Good morning, pakigreet po sa aking wife, si Teresa de la Cruz. Salamat po, malakas po kayo dito sa Cebu. Wow! More power, Radyo Thank you, Vision, thank push you. lang. Happy Fiesta Black Nazarene ng Quiapo Church. Viva Black Nazarene. Greetings from Grupong Kick Boom Site 2012 ng Catanduanes. At naimbag bigat, gwapo ka, Francis. Ganda Zarina forevermore. Parang galit. Galit pa siya nung sinabi, no? Ayun, Radyo Vision pa more. Rep BFP SFO2, Roger Flores ng Pidig, Ilocos Norte. Ayan, okay. Okay, thank you po. Ay, siya nga pala, babala. Ayan. Doon sa mga kabataan natin na masyadong nahihilig sa selfie. Nako po, nagbubunga ito kuminsan ng trahedya sa buhay natin. Tingnan mo yung isang estudyante ng Adamson, Zarina, yes. anong nangyari? Nako, Francis, kaka-selfie niya doon sa kanyang lugar at mataas yung kanyang palapag. Ayun, nahulog. Kaka-selfie. Ayun. Actually, hindi ko ma-imagine paano eh. Paano 28th nangyari? floor. Yes, 28th floor. Mamantakin mo yan. Kasi selfie, ayun ang nangyari. Na-off balance siguro. Ayun ang nangyari. Yan, nahulog at naging sanhi ng kanyang kamatayan. Francis, matanong ko lang. Siyempre, hindi ito nauso nung kapanahunan na noon talaga nga, sikat-sikat tayo. Sino ba yan? Magsiselfie naman yan. Nagsiselfie. Ay. O baba, tingnan mo nga naman ito. Ayan, walang pagkahulog yan. Dahil mababa sila. Ang problema lang yan, baka madapa naman sa katatakbo. Teka, matanong lang kita, Francis. Ano ba yung tingin mo dito sa selfie thing na ito? Well, alam mo, gamitin natin sa isang mas magandang kapararaanan. Hindi masama ang mag-selfie. Okay lang yan. Pero lalo na doon sa mga lugar na inaakala natin na may disgrasya. Iwasan. Tinan mo yung nangyari sa isang beauty queen ng Cagayan de Oro City. Nagpunta sa isang falls na napakagandang famous falls. Nagpunta siya sa gitna, nagsisi-selfie, biglang bumagsak ang isang malaking tipak na bato. Tumama sa kanyang ulo. Hindi lang bokel, kung hindi, naging sanhi ng kanyang kamatayan. Isip freak, very freak, pero nangyayari. Kaya tayo mga selfie, wag na. Lalo na yung mga ganyan na makakasama mo sa selfie, wag na. Kawawa naman. Ingat-ingat tayo mga kabataan. Ito ba yung sinasabi nila na maaaring epekto na nito mga makabagong teknolohiya? Para sa akin, ito na yung worst eh. Kaya kung sa akin, gamitin natin ng tama, ng responsable, itong mga bagay o gamit na ito. Kasi tingnan mo, nagiging meet siya ng ating buhay. Imbis na maging maganda madali ang iyong buhay. At meron tayong remembrance na napakaganda, pero ingat pa rin tayo. Huwag doon sa mga lugar na inaakala nating maaaring may kakabit na disgrasya. Meron pang isa, nagsa-cellphone naman ito. Na kuryente. Hindi, nahulog. Nahulog. Ayan, nahulog sa ilog. Ayan nangyari sa China. Lakad ng lakad, hindi niya alam. Cellphone. Wala nang lalakaran to ilog na. Okay. And with that, Zarina. Ayun, Francis, gusto natin magpasalamat sa ating mga nakikinig at nanonood sa loob ng isang oras. Maraming salamat po. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong araw, maaari po kayo mag-log on sa youtube.com. Ako po, si Zarina Lusuegro. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, sa ngalan ng Radio Vision Family. Nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.